Okay, start na tayo. Magsa-start na tayo. Annyeonghaseyo. Welcome po everyone sa ating Korean Basic 101 ngayon. So still nasa reading pa rin po tayo. So review, konting review lang tayo sa vowels. So alam na natin po ito kung paano basahin yan. Kung nakapag-review kayo bago tayo nag-start ngayon, mas okay din po. Tapos, yung mga positions for consonant, alam na natin yung initial, middle, at saka final position. So, for the consonant rules, malalaman natin kung paano or kailan magiging g or k ang consonant. Nagdedepende po yan kung saan siya na position. So, it's either initial po siya, middle, and final. Sa shiyot po or sa letter S, so si letter S, magiging letter S lang po or yung tunog niya kung initial at middle position siya na ilagay. Kapag nasa final is letter T or ta, yung pagkakabigkas natin. May note lang po sa letter S, kapag po ang letter S ay dinugtungan ng mga vowel na ito po sila, she, SH. SH na po yung pagkabigkas, hindi na po letter S. So, alam na po natin ito at na-practice na din po natin yung reading, no? So, dito na tayo sa pronunciation rules. So, kung alam na po natin yon, um, yun talaga, foundation lang talaga po yung paano mabigkas yung mga vowels at paano din yung mabigkas yung mga consonant kung saan siya nalagay na posisyon. Kung kabisado nyo yan po, itong pronunciation rules ay hindi na po kayo maguguluhan. So sa pronunciation rules, ibig sabihin po na kung isang word nang babasahin, meron po tayong pwedeng tingnan para hindi tayo magkamali kung paano natin sila bigkasin. Kung isang rules na, isang word na po sila. So, first rule po ng pronunciation sa pagbasa ng Korean language or Korean word, may tinatawag tayong re-syllabication. Re-syllabication. So, ibig sabihin, di ba po, this is the most common of Korean sound changes. Pag sinasabi natin re-syllabication, parang maiiba by syllable yung tunog. Ganon po siya. So, if the final consonant daw po ay followed by, teka lang, mag-aano ako ha. Iba ako ng color. Okay. Sige po. If daw po the final consonant, si final consonant, so isipin natin pag final consonant, ito po circle. Sorry, hindi yan. Yan, nasa baba, di ba po? So, if the final consonant daw po ay followed po siya ng empty consonant, ang bigkas na niya po ay, or the final consonant sound is shifted to the middle position of the next syllable. So, isimplify ko lang po. Sabi niya dito, meron tayong word na ganito po. Tingnan niyo po ha, yung word na ganyan. So, ang word na ito, sabi niya, sa first syllable daw, di ba may final consonant, which is si P-op or si letter B or P. Kapag po nasa baba na po siya, ang consonant na iyan, so ano ba yung bigkas natin? P or B? Di ba P, pa. So, kung babasahin natin ang first syllable, magiging pop. Tapos, itong si final consonant ay followed siya ng empty consonant. So, pagkatapos mong isulat daw, halimbawa ganyan, sinulat mo na. Tapos, followed siya ng empty consonant. Yan. Ang pagkabigkas mo daw dito sa final consonant ay magiging middle. Yun. Shifted into middle position. So, ibig sabihin po, may tinatawag tayong akyat rule. Kung ang mga final consonant ay followed po ng empty consonant, itong final consonant ay aakyat dito sa middle position. Kaya, magiging, kung sasabihin natin ito, pop, tapos di ba po? So, popple, di ba po? So, hindi na natin siya babasahin na popple, kundi magiging pebble. Yan po.
Di na siya papul, kundi pabul. Akyat rule. Okay, another Habol. po. Another is, yes po, Sir Diner. Another is mogoyo. Yan, ito po, tatlo. So, kung titingnan natin, merong final position sa isang word na ito, di ba po? Is si giyok. So, final position si giyok na yan. Kung ito lang yung bibigkasin natin, kung si giyok or si letter G or K ay nasa final position, yung bigkas natin is letter K. Di ba po? Kaya magiging mok. Kaso dito sa salita, ang final position ay followed ng empty consonant. Iaakyat natin si final position into middle position. So ano na yung bigkas ng letter G or K kung nasa middle? G or G. Kaya kung sasabihin nating mokoyo, ang bigkas na talaga natin is, the right one is mogoyo. Pero yung spelling niya, ito rin po. Tama pa rin yung spelling. Ito po yung tama. Ito, hindi po ito, mali po itong spelling na to. Ang pagkabigkas lang niya. Magiging mogoyo. So, ito po, papel, magiging pabul. Mokoyo, magiging mogoyo. Okay. Ito din po si ship at saka si O. So, S at dinugtungan ng I, magiging SH, di ba po? Tapos, meron siyang final position or consonant na letter B or P. Si letter B or P ay nasa final position, kaya P yung ano natin, P yung bigkas. So, magiging silang tatlo, magiging ship. Di ba po? So, ship po siya. Kaso itong final consonant ay followed ng empty consonant. So, iaakyat natin si final dito sa middle. So, aside na sasabihin nating ship o, magiging shibo. So, aside na ship o, magiging shibo. So, ito lang po kung paano siya bibigkasin. Po ha? Hindi siya sa spelling po. Hindi sa spelling. Kung paano lang siya bibigkasin po. Okay? Ito talaga yung tamang spelling. Kung paano lang siya tamang basahin. Ito. So again, papel, magiging pabul. Mokoyo, magiging mogoyo. Shipo, magiging shibo. Ayan. Okay, clear tayo. Dito naman tayo sa baba. Another rule for resyllabication. If the final consonant daw, final consonant pa rin. So, lahat sa pronunciation rule ay tumutukoy sa mga final consonant. Mga consonant na nasa baba. Okay. So, if the final consonant daw, nag-end po ng H. Kung ang final consonant ay letter H, simply daw, ida-drop lang natin si H. Tatanggalin lang, hindi bibigkasin. So, limbawa, dito. So, may dalawang syllable, di ba po? Si cho or chot, di ba po? Si H ay nasa final position, di ba? Letter T, di ba po? So, chot. Tapos, A. So, dahil po, meron tayong H sa baba. Sisimple lang natin, tapos tinugtungan or followed po siya ng empty consonant, ida-drop natin. Hindi natin babasahin si H. So, aside na sasabihin mo or instead na sasabihin mo na chota, magiging chua or chowa. Another example po si not. Not pa rin po yan, di ba po? Lahat ng letter H, kung napunta siya sa final position is T, yung bigkas niya, or T. So, not at saka O. So, titingnan natin, si letter H na final consonant ay followed by empty consonant. Ida-drop na natin si H. Kaya babasahin na natin noo. Noo. And ito din po. Okay. So, ito po, di ba nakikita nyo, nasa final position ang dalawang consonant. So, itong ganitong consonant is nasa
Asan na siya? Sa first letter sound or second letter sound? Nasa first. Okay. Nasa first letter sound po iyan. So, ang mangyayari, idadrop pa rin natin si H. Kaya magiging aside na manha. Kasi di ba po, akyat rule sana. Magiging manha. So, aside na sasabihin mo manha, idadrop natin si H eh. Kaya magiging manna. Okay. Dito tayo, next. Okay, meron pa rin po tayo dito. If there are two consonants in the final position. So, kung meron daw dalawang consonant sa baba or tinatawag nating patchim, the further consonant sounds is shifted to the middle position of the next syllable. So, sabi niya, kung meron daw dalawang consonant sa baba and followed po siya ng empty consonant, ang nasa further, medyo malayo na consonant ay ipa-follow or iakyat natin, akyat rule natin sa middle position. So, of the next syllable. And the closer consonant becomes the final sound of the syllable. So, yung closer o yung malapit na consonant is yan po yung bibigkasin kasi siya na yung final position. Halimbawa po, eto. So, ang pagkabasa natin dito is ik, di ba po? Kasi si Giyok yung bibigkasin natin. Ik, tapos o. Ik, o, di ba po? So, aside na sasabihin mong ik, o, sabi niya the further, ito po yung malayo. Ito po yung malapit. Si Riel po yung malapit, si Giyok po yung malayo. So, sabi dito na kapag daw po yung double consonant ay followed po ng empty consonant, ang malayo ay iakyat natin. Mag-into middle position. At yung malapit ay yan na po yung bibigkasin natin as a final position. So, iakyat natin si Giyok here. Kaya magiging ilgo kung babasahin. Ilgo. So, aside na sasabihin mo na, or instead na sasabihin mo na ik-o, magiging ilgo. Elgo. Kapag naman po dito, same thing pa rin po. Yung malayo na consonant, iaakyat natin kasi followed by empty consonant siya. So, itong itong malayo na consonant, iaakyat natin. Ang maiiwan na lang yung malapit na consonant at siya yung babasahin natin as a final position sa first syllable. So, ito na po yung mangyayari. So, aside na sasabihin mong Anna, diba po, or Adja, magiging Anja. Anja. Okay, dito tayo po sa final consonant, simplification. So, sasabihin natin simplification, isi-simplify lang po yung final consonant. So, paano po ba isi-simplify? Una, if the final consonant, okay. So, sorry po. Kung napapansin niyo po, ang final consonant, kung ang final consonant daw ng word ay nag-end ng mga aspirated consonants. Ano nga ulit yung aspirated? Yun po ay may mga letter H or may hangin. Diba po? So, pa, ka, ta. Yun, ito sila. Diba po? Ito sila. Yan po yung mga aspirated, may hangin. So, sabi dito, kapag ang final consonant daw ay nag-end ng aspirated consonant na ganito, ka, PH, cha, pa, ta. Ang ganyan na po daw, ang ganyang aspirated sounds will be simplified into regular sounds. So, aside na si ka, magiging ka or ga. Final, so ka. So, hindi na po siya aspirated.
regular. Aside na sasabihin mong pa, magiging pa. Si CH at saka si T magiging ta or da. Yan po siya. So, halimbawa, meron tayo dito. Kung babasahin natin to, kasi aspirated. So, ibig sabihin, yapha. Di ba po? Yapha. Pero, isi-simplify na lang po natin. Hindi natin sasabihin na pa, na may hangin, kundi magiging yop. Ito din po, si buok. Di ba po? Buok ka. Ganun po yan. Buok ka. So, hindi na po natin siya i-aspirated. It will be simplified into regular sound na magiging buok. Buok. Hindi naman po may tense. Regular sound lang po talaga. Ito din po, kapag po si CH ay nasa baba, letter T na po, di ba? So, kot, di na siya koch, magiging kot. And ito, kut. Okay, kut. Pwede natin sabihin kuta. Hindi. Aspirated into, simplified into regular sound na kut. Okay po. Proceed tayo. Okay. So, sa pronunciation rules na ito, sabi niya, if the final consonant, if the final consonant nag-end daw ng dual consonant. So, dual. Dalawang letter G, dalawang letter D, dalawang letter P or B, dalawang letter S, dalawang letter J. Kapag daw si final consonant ay ganito, double consonant or dual consonant, ang intense sounds daw, isi-simplify na natin into regular. So, aside na k, parang intense talaga po, ka, ta, pa, s, ganun talaga, isi-simplify na natin into regular sound. So, halimbawa dito, sasabihin mo to, pak, di ba po, pak, may intense sa last part. I-simplify na lang po natin into regular sound. Magiging pak. Parang wala namang pinagkaiba, no? So, pak. Pag naman po ito, ano yan bigkasin? Di ba si shiyot pag nasa final, letter T. So, hindi na siya it. Magiging it. Yan po ang simplification. Okay, dito tayo sa reinforcement or intensification. If the final consonant ends with consonant na ganito, kung ang final consonant daw ay nag-end ni diyot, biyop, giyot at giyok, ito po sila na consonant. The following consonant of the next syllable will become intense sounds. So, halimbawa po, pag daw po ang final consonant ay ito sila, ang kasunod daw na consonant ay magiging intense. Okay, halimbawa ito po. So, hak, di ba po? Hak, tapos gyo. Di ba po? Kasi middle position si letter G. So, hak, gyo. Hindi po siya hak, gyo. Hindi po siya hak, gyo. Sinasabi dito na ang final consonant na ito is followed ng ganito, it will become intense. Ang next daw na consonant na followed ng final position or consonant ay magiging intense. So, aside na sasabihin mong hakgyo, magiging hakyo. Hakyo. Letter K, intense. Hakyo. Pag ito naman po, hakseng, di ba po? Hakseng. Babasahin mo na intense. Hakseng. Para lang namang walang pinagkaiba, no? Yun talaga sila. Okay, another example si chapchi. Okay. So, magiging intense, kaya magiging chapchi. Hindi naman CH.
Chapchi. C, ito po, mok. So, ang next po is ta, letter T, sorry. So, hindi mo sasabihin mukda, magiging mukta. Mukta. Yan talaga yung proper pronunciation niya. For reinforcement and intensification. Again, para sa intensification, kapag pong itong mga, final, nasa na yun? Nasa na yun? Ayun. Kapag ito pong mga final position, kapag sila po na consonant ay nasa final, nasa baba, ang followed daw na consonant of the next syllable, magiging intense. So, hindi mo siya babasahin into middle. No, di ba po yung middle is g, magiging ka. Okay, another po is exception. So, meron tayong exception. So, aside na yung mga intensification, may exception din. Ang ending daw na letter H only reinforces on letter S na magiging S pa rin po. Nawala na naman. Yan. Again, an ending letter H only reinforces S or shio. Halimbawa dito. Okay. So dito, si letter H nasa final position. Kaya 'di ba letter T yung pagkabigkas natin. So, kung babasahin natin yan na walang rule, chot sumnida. 'Di ba po? Chot sumnida. Kaso, sabi niya, CH ay nagre-reinforce lang ni S. Oh, kailangan siyang i-drop pa rin. Kaya magiging chosumnida. Chosumnida. Next, si nasalization. Nasalization. Pag sasabihin natin nasal, so parang gagamitan or kinagamitan natin ng nasal, ilong natin. Yon. So, if the final consonant, ito po, kasi lahat ng pronunciation rules ay nakaano talaga yan sa final consonant. Okay, wait lang po ha. Teka lang po. Okay, let's continue. Thanks for waiting. Naririnig yun naman po ako, no? Okay, so dito tayo sa nasalization. So, if the final consonant, ay paalala natin. So, itong mga final consonant na ito, final consonant nasa baba po ha. Ang mga final consonant na ito ay followed po ng N, letter N or letter M. Kung daw si ganitong mga tatlo, si Giyok, si letter K or letter K pa rin na intense, followed po sila ni letter N or letter M. Ang consonant na yan daw, magiging NG. Kasi nasa final. Hindi mo siya bibigkasin na K or G. NG, nga. Nga. Halimbawa, meron tayo dito example. Number 1. Okay. Di ba babasahin mo yan? Beck, tapos man. Di ba po? Beck, tapos man. Kung nakikita nyo, si Giyok, si letter G na final consonant, followed po siya ni M sa taas. So, kung followed siya ni magiging NG. Kaya instead na sasabihin mong Beckman, sasabihin mong Bengman.
So, hindi siya Beckman, magiging Bengman. Ito rin po. So, si double Giyok or si Giyok, double Giyok ay dalawa, tas nasa final position at followed po ng letter N or ni Neon. So, hindi mo siya sasabihin kakne, magiging kangne. Yan. And, ito rin po. If the final consonant, another na naman po ito. Kung ang final consonant daw ay nag-end po ni Biop, ito sila. Tapos followed po siya ni N or M. Hindi po NG, kundi magiging M ang bigkas. Hindi nga, kundi Again, if the final consonant daw na ito sila, followed po sila ni N at saka ni M. Bibigkasin mo na sila, instead na B or pa, hindi na po B or pa. M or Okay. Sa word po dito, kam, sa, di ba po, ito is hap. Di ba po? Si hap, nakikita natin, si biop, ang final consonant ay si biop. Tapos followed siya ni neon. So, pasok po siya sa rule na instead na sasabihin mong hapnida, M na po yung pagkabigkas mo. Kaya magiging hamnida. So, kam sa hapnida, wrong po. Ang bigkas is kam sa hamnida. Yan, kam sa hamnida. Okay, another po, example. So, titingnan natin dito, si final consonant ay letter P. Followed po siya ni letter N. So, aside na sasabihin mong apne, di ba po? Apne, magiging amne. Amne. Yan. Okay, wait lang po. Okay. Proceed tayo sa next rule. Okay, dito tayo. Kung ang final consonants daw po ay ito sila lahat. Tingnan nato lahat. Kung yan pong mga rules na po, mga consonant na po iyan, final, si diot, dual consonant na diot, si letter T, si letter S, double consonant po na letter S, si letter J, dual consonant ng letter J at si CH at saka si H. Yan po sila pag nasa final position po sila. Tapos followed po ni N at saka ni M. Ang bigkas mo na niyan is N. Again, kapag po si final position ay mga ganito sila, tapos followed po sila ni letter N or M, bigkas mo na yan, hindi na ta, hindi na da, hindi na ta, or hindi na ha, or hindi na CH. Ang bigkas mo na is N or N. Okay, halimbawa, ito, word. So, si last part, si final consonant ay letter J or J. Pero nasa final consonant siya. Kaya ang bigkas mo yan is letter T. Diba po? Mat. Mat. Pero followed po siya ng neon. Followed siya ng neon. Kaya aside na sasabihin mong matnen, magiging manen. Aside na sasabihin mong matnen, magiging manen. Okay. Another example, si itne. Okay. Itne, di ba po? Sa basa, sa sulat. Kasi si dual consonant na letter S, pag nasa final position, letter T. Pero followed siya ni letter N. Kaya instead na sasabihin mong itne, magiging inne.
In. Okay. Dito tayo sa next. If. Okay. Ito na naman po. If ang final consonant ay si letter M or si NG. Si M or si letter N or si NG, followed ni real or letter R. Oh. Okay, again, if ang final consonant is letter M or NG, followed po ni real or letter R or L, ang bigkas mo ni letter R ay N. Halimbawa, meron tayo dito. Si tapos Rio, tapos Su. Di ba po? Rio, Su. Okay. Si Rio, Su. Tingnan natin. Sa first syllable, ang final consonant ay letter M. Tapos, followed siya sa second syllable ng real. Kaya bigkas natin ni real ay, or ni letter R or L, ay N. So, instead na sasabihin mong umryosu, magiging umnyosu. So, aside na sasabihin mong umryosu, magiging umnyosu. Okay, dito naman po sa second part, okay, babasahin natin by syllable. Te, tong, tapos ryong. Di ba po? Te, tong, ryong. So, kung nakikita natin dito na sa second syllable, may patchim na NG. Tapos, followed siya ni real sa third syllable. So, instead na sasabihin mong tetong ryong, magiging tetong nyong. Tetong nyong. Yan po siya. Okay, next po na rules. Daming rules, no? Ganyan talaga, guys. Okay, namnamin nyo lang, enjoy nyo lang. If the final consonant daw, okay, kapag naman po, pag si patchim or si final consonant ay may ganitong consonants sa baba. Pag itong mga consonant ay nasa final position, tapos followed pa rin po ng real or letter R or L. Ang bigkas nyo na po ni real ay N, ang bigkas nyo na po ni Giyok ay NG, nga, ang bigkas mo na ni Biyop ay M, at ang bigkas mo na ni Diyot ay letter N. Diba ang haba, no? Okay, example na lang tayo para makita. Okay, kung nakikita nyo ito, ano po? So, sa word na po iyan. Si Giyok, final position, sinundan ni real. Ito. So, si R, magiging N. So, ito na po tayo. Dito na po. Tuknip. Di ba po? Tuknip. Tapos daw si Giyok, sa final position, magiging NG. So, tungnip na po iyan. So, aside na dito, ang basa, ito po yung spelling talaga, correct. Tukrip. Pero kung babasahin mo yan, tungnip. Same thing pa rin po dito. So, ito yung spelling, tamang spelling, ipriok, pero magiging imnyok. Kasi yung rule, si biop or si R magiging N, di ba po? Tapos letter B or P magiging M. So, tapos nyok. Imnyok. Okay, so meron din tayong tinatawag na real or R assimilation. Ano po ito? So, yes, assimilate lang natin po. Ibig sabihin, magdadagdag ng same na R. Halimbawa, kapag po ang final position ay may final consonant na letter N, tapos followed siya ni letter R, si N po magiging R.
ang bigkas mo ni N magiging R. So kapag daw si N ay followed ni R, si N ang bigkas niya is R. So aside or instead na sasabihin mong Shinra, magiging Shilla. Ma'am, pwedeng balik muna tayo dun sa previous one kasi medyo nakakalito yun eh. Saan po? Sa next previous slide? Ito po? Yung yung may, hindi po, yung first dun sa Sa taas? opo. Ito first na slide. Okay. Sige, ma'am. Tama. Okay. If the final, sige, ulitin ko po. Ang final consonant daw. Yes, hello, Ma'am May. Hello, ma'am. Good evening. Okay. So, si final consonant daw. Pag si final consonant, ang mga final consonant ay ito. Okay, again. Ang mga final consonant daw na ito, followed po ni real. Tatandaan nyo na ang bigkas nyo na ni real ay N. Ang bigkas mo na ni Giyok na ito na nasa final position, magiging NG. Ang bigkas mo na po ni letter P or letter B na nasa final position is M. Tapos ang bigkas mo na ni Diyot or letter D or T na nasa final position, M or N na po siya. N. So, halimbawa, meron tayo ditong word na tukrip, di ba po? Kung sa pagbasa lang into writing, tukrip. So, titingnan natin ngayon. Ang tuk, di ba po, ay may final position na giyok. Ito. Tapos, followed po siya ng real or letter R or L. So, pasok po siya sa rule natin dito na if si giyok ay followed by real, gagawin na po natin ito. So, si R or L magiging N. So, kaya sinulat dito muna. Tapos, ang final position natin is si giyok. Wala namang P or wala namang D dyan. So, si giyok magiging NG. So, dito na. Sinulat na siya dito. Pangatlo na. Step by step lang po siya. Oo. Step by step lang siya. So, babasahin mo na ito ng tungnip, sorry. Tungnip. Okay. Next po is si Ibriok. Okay, ito. Ipriok. Butang na, ano natin pagpalagay. Ipriok. So, kung titingnan natin sa first syllable is may consonant tayo na letter B or P, final. Followed po siya ni real na nasa middle position. Pasok siya sa rule natin na si Biop. Kung si Biop day are followed by ng real, si real magiging N, si Biop magiging M. So, tingnan natin dito. Si real, nilagay na si N. Tapos, last is si Biop, nagiging M. So, instead na sasabihin mong ipriok, magiging imnyok. Imnyok. Yan. Okay, dito na tayo sa R assimilation po ha. So, si R assimilation. Walang ibang tatandaan sa R assimilation. So, first rule, kung ang final position ay may ganitong consonant. Okay, final position, ilagay ko muna ha. Halimbawa lang tayo dito. Halimbawa na lang ha. Para hindi natin makalimutan. So, ito po ay initial. Wala pala tayong ano dito. Middle. Ay, ulit. Sorry. Ganun. Ganun lang ha. Para malala nyo lang kung nasaan yung mga final position. Walang ano yan. Sa consonant tayo guys. Walang meaning po yung sinulat ko ha. Ano lang kung nasaan. Initial. Ito is middle.
At sa baba is final. So, lahat ng mga sinasabi ko is, for final. Tatandaan nyo, Ma'am, final nasa baba. any consonant below, final yun na considered. Yes po, final talaga yan siya. Okay. Thank you po. Okay po, sige. Pagpatuloy natin Yung hindi na, final po, ano po yun? ano po? Yung hindi final. Wala, Paano malaman yung hindi final? lahat po ng mga consonants na nasa baba, final po siya. Final. Tapos yung pinakauna na consonant, siya po yung initial. The Ah, rest ng mga consonant na nasa taas, middle po. Yan po Middle siya. po. So kahit marami po dyan, halimbawa, ito, marami dyan, isusulat na marami. Yan, ganyan. Puro na po yan, sorry. Puro na po yan, middle. Ito sila. Middle po yan. Basta po, ang final is nasa baba. Kaya tinatawag din siyang patchin. Okay. So, dito na tayo sa R assimilation. Yes po. If the final, kung ang final position daw ay may consonant na ganito, CN. Diba po? Tapos si N, followed po siya ni real on the next syllable. Ito pong final consonant na niyon, magiging R in pronunciation. So, halimbawa, ito po. Shinra. Diba po? Shinra. Shinra, si N is nasa baba, which is the final position. At consonant siya. So, siya po ay followed ni real in the next syllable. So, si N, hindi mo siya bibigkasin na N or niyan. R po siya. So, dahil nasa final position siya, L. So, Shilla. Shilla. Hindi siya Shinra, magiging Shilla. Okay. Ito din po, Yonrak. Yonrak. Di ba po sa sulat, Yonrak. Sa sulat po si Yonrak, tapos ang final position na niyon, followed po ni real. So, pasok siya sa rule natin na si neon magiging R. So, instead na sasabihin mong Yonrak, magiging Yolak. By the way, guys, pag si L, po sa baba, RL, sinundan din po ng RL, double L na po yan. Kaya, bigkasin mong lak. Hindi siya hindi siya yolrak, magiging yolak. Pag dugtong Yun. silang dalawa, double L po yan. So, hindi siya yor o yolrak, magiging yolak. Yolak na po yan. Okay. Dito tayo next. Ako'y pangutangan. May tanong po ako. Yes po. Bakit po naging dalawang L? Asan po yung dalawang answer? Yung L. Yung dalawang L. Hindi Ah, naging R yung isa. okay. Bakit Gusto mo tatlo? bakit nagiging dalawang L po yan? So, dito tayo sa rule, no? Na pag sinabi daw, kung ang final position ay may consonant na neon, tapos followed po ng real. So, nakikita naman natin dito, final position is si neon. Tapos, followed siya ni real for the next syllable. So, si N daw, magiging R. Kaya, shill. Tapos, lagay na natin si Ra. So, ang pagbigkas natin dyan, Shilla. Hindi po Shinra. Shilla. Same pa rin po Shilla. dito. Ah. So, ang neon is the final consonant, letter letter N, sorry. Letter N, ang final consonant, followed po ng R on the next syllable. So, same pasok sa rule na si N magiging R. So, instead na sasabihin mong yonrak, magiging yolak. Okay. Sige po Next. ma'am. Tapos na po ako. Wala na po akong pangutangan.
Okay lang naman magtanong kapag confusing. Ma'am, No what if ma'am, problema. tatlong N ma'am? Anong tatlong N po? Dili na Example lang. napigilan. Hindi na, wala naman pong double N sa baba. Wala po. Ah, Patawa talaga Walang si ganyan. Diner. Wala po. okay. Walang word na ganito. Wala po yan. Yung sinend ko sa inyo na first letter sound at saka second letter sound, yan lang po yung mga double consonants. Wala pong Um, triple consonant po. walang double N po. Ang double lang natin is itong si Giyok. Ano pa? Si Biop, di ba po? Si Diot. Yan po sila, mga double consonant or dual consonants. Pero wala pong ganito po. Wala po. Tatlo, wala lang. Wala rin tatlo. Duha Wala lang dyan na siya, ma'am. Walang tatlo. Wala ding dual sa letter N po. Apat, wala rin. Mamaya ka sa akin. Okay, next. Dito tayo sa sa last part. Ang if daw po si final consonant ay may final position na may consonant na R, tapos followed po siya ng letter N on the next syllable. So, si N po daw ay magiging R ang bigkas. So, baliktad sila sa una. Again, kung ang final position ay may R na consonant, tapos followed siya ni neon on the next syllable, si neon ay magiging R. So, halimbawa, ito po na word. Kung nakikita nyo sa word na iyan, may final position na real. Tapos po, ang followed po niya na consonant on the next syllable is neon pa rin. So, pasok siya sa rule natin. Kaya, magiging RC neon. So, instead na sasabihin mo, yung bigkas mo dito or pagbasa mo is shilne, magiging shille. Chili. Ito po, si real ang nasa final position. Pero followed po siya ni neon or letter N on the next syllable. Kaya si letter N magiging R. Kaya aside na sasabihin mong solnal, magiging sulal. Sulal. Ma'am, anong nahi mo nga natulo na siya ka Ano tatlo po? Saan po dito yung tatlo? yung tatlong R po. Dahil po dito, si letter R, meron naman pong letter R dito sa baba. Di natin yan gagalawin. Ito lang si N at saka si to. Si N lang yung ginalaw natin dito. Kaya Okay po. may L sa baba. Ba't naging R yung ace po? Nagiging RCS, wala namang RS dito. Ah, Last ka na lang. Last ka na lang. Okay, dito. Next. Aspiration. Okay, aspiration tayo. Ibig sabihin, pag aspiration may hangin. Hangin, di ba? H. Lagyan natin ng H. Okay. Ang rule dito, kung si consonant or si final position ay may ganitong consonant, tapos followed sila ni H. Or si final consonant na H followed ng ganito, vice versa. Ang mga consonants na iyan magiging aspirated. Magiging may hangin yan sila, may H. Okay. Halimbawa dito. First example. So, si Giyok na final consonant ay followed ni H. So, aside na sasabihin mong bukhan, si Giyok ay may aspirated. Isa-sound mo siya na may hangin. Bukhan. So, aside na sasabihin mong bukhan, magiging bukhan. Bukhad. Atay, bukhad atay. Next,
Ito po, second. Chuta. Diba? Chuda. Or chuta. Chuta. So, si H ay followed po ni Diyot. Ito po, di ba, letter D. Vice versa kasi. So, bibigkasin mo na ngayon si letter D na may aspirated. So, sasabihin, instead na sabihin mong chuda, magiging chuta. 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 Aspiration. Dito naman tayo sa palatalization. Palatalization. Ang rule ng palatalization is kung si final position ay may consonant na letter D, T, D or T. Ito po sila, kung followed sila ng vowel na E. Kung si D or T na nasa final position ay followed ng vowel na E. E po kasi yung pagbigkas niyan, di ba po? Si D daw ay magiging DZ or J. Si T magiging CH. Okay po? Again, kung sa final position may consonant na D or T, tapos followed po sila ng E sa next syllable. Si Diyot daw ay magiging J, bigkasin mong J. Si letter T ay bibigkasin mong CH. Halimbawa, dito tayo. So, may final position na letter T, tapos followed siya ng vowel na E. So, pasok siya sa rule na si letter T ay magiging CH. Kaya, hindi mo siya babasihin kati, magiging katchi. Katchi. Same pa rin po dito. So, si Diyot ay, or yung final position ay followed po ng E. So, bibigkasin mo ng letter J. So, hindi mo sasabihin kuti, magiging kutsi. 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 Taxi. Okay. Yun lang po yung mga pronunciation rules na kailangan nyo lang i-familiarize. Familiarize lang po. Hindi ko po muna ito ipapa-memorize sa inyo. Kasi all along the way sa pag-aaral natin is magbabasa kayo ng vocabs at dialogue. Doon natin i-apply tong mga rules na ito. Kaya sana meron din mga familiarize nyo lang po ito sila. Opo. Opo. Yan. Sige, try nating bigkasin. Number 1, si Diner. CR muna ako. Sige na. Go, Diner. Kaso. 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 Yes. Number 2, Ma'am Kaso. Cathy. Agi. Tama po. Number 3, Sir Raymar. Number 3, yung square, Sir Raymar. Nakamute ka po, ha? Nemo. Tama po. Di ba po? Nemo. Nemo ba sinabi mo, Sir Raymar? Nemo. Okay. Ma'am May, hindi ka rin po ba magbabasa po? Mas okay po na magbasa po. Ah, okay. Mahina, Nasa ma'am. pala. Ano po, Sir Raymar? Mahina yung rinig ko dito sa CP ko, ma'am. Ah, mahina. Pero naririnig mo naman, di ba po? Mahina lang. Ah, Chape okay. po, chape. Choppy. Okay, I-add ko muna, next. ma'am. Ano po? Ah, okay. Sige po. Hindi po. Sir Ryan, magbasa ka po. Kahit naghuhugas ka, pwede mo. Hindi naman bibig gamitin mo sa paghuhugas, Sir Raymar. Ay, Sir Ryan. Sorry. Sir Tama Ryan, di po, ba? tama. So, Opo. okay po. Sir Ryan, basa ka po. Number 4.
Piin. Sir Yun, Ryan, bagtak. hello po. Number 4, Sir Ryan. Bagtak na doon. Bagtak. Huwag mag-alala. Ano naman magsisend muna ako ng attendance Sir natin. Ryan. Kasi po sa attendance Ryan. natin, nakaka-base or nabibase yung Attendance. certificates din natin. Attendance certificate. Oo. Sir Ryan. Sir Ryan, hello po. Basa na po. Kuha mo talaga yun. Sir Ryan. Huwag ako. Tagam. Nabitaw kong binutan. Okay, sige. Sir Diner, ikaw muna sa number 4. Ha? Number 4 po. Dari. Hari. Dari. Dari. Okay, tama po. Dari po. Next, number Dari. 5, Ma'am Cathy. Puri. Sir Ryan naman po. Sorry, tama po. Next, number 6. Sir Raymar, number 6. Ano po, ma'am? Sir Ryan, ma'am. Okay lang naman kung walang Mucha, ma'am. module, ma'am. Ay, Sir Ryan. Kasi nasa screen Mucha. naman yung ipababasa ko sa inyo. Okay, tama po, Sir Raymar. Muja. Okay, Mucha. next. Sir Diner. Mas Ako na okay. naman. Oo. Kayo lang tatlo kasi ang active. Ako na naman. 7. 7. Abuji. Yes, Father. tama po. Abuji. Abuji. Number Abuji. 8, Ma'am Cathy. Sadya. Raja. Saja, tama po. And number 9, Sir Raymar. Kala ko Kaja. Ano po yan? Shrimp. Okay, Ano Sir po, ma'am? Raymar. Anong vowel po ito? Shell. Anong vowel yan? Vowel na yan is di ba po? Vowel po yan. Hindi po yan consonant. So, si S at saka si E magiging se. Se po, hindi po SH. S Shell, lang po. ma'am. Ay, nako. Se. Tapos, ito. Shell, ma'am. Yes po, seu. Seu, tama Oh. po. Siu. Okay, Siwo. Charasoy Yorobun. Okay, kasi po, second day pa lang po natin or third day pa lang po natin ngayon, di ba? So, mas okay talaga na practice yung magbasa. Kasi from Abuji. the rest of the days po hanggang June 6 tayo, di ba po? Kailangan na marunong na kayong magbasa. Kasi after nito, mga grammar points na, mga ano na, so Sir Ryan po, di basa-basa kasi na. nagbasa. Kaya nga. So, kung a-attend po kayo, mas okay na magbasa kayo. Ipa-practice nyo yung bibig nyo. Kasi naman talaga, pag nag-aaral kayo ng Korean language, kahit yung zero knowledge talaga ng Korean language, ang tatanggapin nyo lang talaga na para kayong nag-aaral na 4 Sir years Ryan. old, like preschool, na hindi talaga marunong magbasa. So, ano bang ginagawa ng mga preschool na hindi marunong pa magbasa? Di ba, Naglaro. pinapractice-practice.
sa school. Di ba po? Ganun. Oh. So, sa atin din dito, mas okay na magbasa kayo dito. Wag lang kayong mahiya na magkamali. Okay lang talaga para makorek agad. Okay po? Nawala si Sir Opo. Raymar. Okay. Sir Ryan. So, tapos na tayo doon sa pagbabasa at pronunciation rules. Dito na tayo sa next topic po. Gaya may ito. Oh, please send me. Okay, reading practice pa rin po Anyong dito hasil. ngayon. Reading practice pa rin po dito. Wait lang po Stop ko muna. Ako na, lisod nandiyan. Sir Ryan. Yate ka. Sir Ryan. Uy, wala po ko naman. Yate lang. Kaya hapit ako pa. Wait lang po Okay, so ito na. Ito na talaga. Hello, sir. Good evening. Share ko muna. So, pagbabasa pa rin po ito. Magbabasa tayo ng mga vocabs na po. Ng mga kailangan na i-memorize na. Kung sasabihin nating vocabs, mga vocabulary na kailangan nating i-memorize. Okay? Start na tayo sa EPS Book 1. Tapos na tayo sa Chapter 1 at Chapter 2, which is yung kung paano basahin. At yung yung basic Hangul alphabets. So, ang title po ng Chapter 3 is Kyoshil Hangugo. Kyoshil Hangugo or Korean Classroom Expressions. So, yan po yung mga vocabs natin ngayon. Okay? Basa tayo ngayon. Start tayo ni Sir Diner. The fourth. Okay, number 1 po, Sir Diner. Sonseng name. Okay, Sonseng. Sonseng-nim. Sonseng-nim is teacher. Yan. Thank you po. Correct po. Next, Ma'am Cathy. Akdom. Aksing. Yun, tama po. Hakseng. Ibig sabihin, student. Okay, next. Sir Ryan, hello po. Pwede po bang bilisan natin yung pagsagot? Kasi may time limit kasi tayo. Sir Ryan? Si ano naman?
Sir Ryan, nandyan ka po ba, Sir Ryan? Kailangan tayong magbasa, guys. Kasi pag hindi talaga natin malalaman. Sir Ryan, Dali yun. lang. Ay, wala nang dali-dali dyan. Sir Ryan. Baka Basahin mo naman. na. Andito naman ako, tuturuan naman. Kapag mali po, tuturo ko naman ng tama. Sabi mo mamaya na, so babasahin natin na lahat ng vocabs na ito po. Dali lang mama. Okay. Sige, next na lang po tayo. Sir Raymar, hello po Sir Raymar. Kahapon din si Sir Raymar, natatakot din magbasa eh. Ngayon, alam na paano magbasa. Okay, dito tayo sa pangatlo, sir. Ban po, ma'am. Yan, at tsaka, Si, Yun, tama po. Pagpatuloy niyo lang si, po. Chin. Chin, tapos, Si, Go. go. Okay, so basahin mo na yung buo. Ban, Chin, Go. Yun, pansinggo. So, ang letter B or letter P po dyan, in between po ng bigkas ng P or P. Kaya magiging pansinggo. Hindi siya ban talaga. Ban, Pansinggo. Chin, Go. Yun Excuse po. me, ma'am. Yes po. Di ba third syllable na po siya sa yung go? Hindi po siya magiging ko? Hindi po. Si letter N po ang magiging NG. So, hindi siya chingo, magiging chingo. So, ito lang po yung O. Ito lang po yung NG dyan. Oo, tama. Oh, tama sa, O sa po final, yan. no? Oo. Hello, ma'am. Ma'am May, ang lakas po ng hangin dyan po. Ay, Pag sorry po. nakaano ka. Opo. Baka masasapawan yung sinasabi ko. Wala na po. Yun. Okay, wala na Sige. po. Okay, Ma'am Ah. May, baka gusto mo po. Sige, Blackboard. sige. Chill pan. Yun. Yan, good job po. Tama po. Next, Sir Ryan. Ikaw na lang talaga, Sir Ryan. Wala nang iba. Saan ka na, Sir Ryan? Magkaibigan kasi po kaming tatlo, guys. Kaya ganyan ako sa kanila. Ryan, kahit magkaibigan tayo, kailangan. Final. Sana dyan mo mama. Oo, kailangan. Okay. Si Sir Raymar din kahapon, nahihiya din yan. Eh, pinilit ko. Di marunong nang magbasa. O kaya, kailangan ng push. Kailangan ng tulak sa inyo, guys. So, Ryan, tutulak kita ngayon. Tulak sa bayot. Sige na, Sir Ryan. Kaya mo nga yan. Ikaw pa. Tanong lamisa ma'am. Oh, yung desk. Sige, Wala paano nagbaso yan? doon. Sige, by syllable tayo. Sisang. Okay, so meron tayong final position na letter G or K. So, nalagay siya sa final. So, magiging letter K, di ba po? Kaya, Oh. Nya. Azutami. check. Sir Diner, Check tahimik ka lang. muna po. Siksang. Yun, tama. Checksang. Checksang, o, di ba? Alam naman Lagi pala. nagsaba-saba dul. Ikaw dul ba? Okay, next. Dito tayo. Si Ma'am Cathy. Hello po, Ma'am. Yung chair. Ija. Yun, tama. Ouija. Upuan is Ouija. Okay, next. Sir Raymar.
Hello po, Sir Raymar. Check, ma'am. Check. Tama po. So, ang libro sa kanila ay check. Okay. And notebook, Sir Diner. Check. Hmm? Yung notebook, Check. yung notebook. Notebook. Patsipit yung utok. Kung check. Kung check. Yun. Kung Kung check. check Tama wang po. kang. Kung check Kangking kong is ka. notebook. Okay. Notebook, ma'am. Charis Notebook. Soyo. Good job po sa lahat. Next slide. Basa pa rin po tayo. Ma'am Cathy, yung Ma'am, absent. pencil. Yun, Pil. Yun, tama. Tama po. Yonpil. So, ang lapis sa kanila is yonpil. Next, Ma'am May. Paul Chen. Yan, yan eh. Okay, Paul teka Chen. lang po, ma'am, ha. Di kita naintindihan. Okay, ano nga ulit po, ma'am? Paul Chen. Yun, tama po. Pulpen. Next, eraser. Ryan, Sir Ryan. Idol. Eraser. Sir Ryan. Hello? Andyan ba si Sir Ryan? Basahin mo lang po. Pag mali naman, iko-correct ko naman. And wala namang problema pag mali tayo. Kasi bago pa naman po eh. Ma'am, unsa to, ma'am? Gisugo Ito pa po, mong gusto. Dali lang. eraser. Sa lahi na lang sana, ma'am, Bing. Okay, sige. Okay, Uli, si gisugo po. Diner. Saved by Diner. Ba't ako? Gisugo po. Sarap Yan yaw. naman. Okay, eraser. Shuki. Shuki. Okay, mauna na tayo dito. Chi. U. Chiuke. Ge. Chiuke. Chiuge. Chiuge. Yon, tama po. Is- Next, dito tayo. Teka doon. Si Sir Raymar. Hello po, Sir Raymar. Hello po, ma'am. Okay, ito po. Pencil case. Pencil case. Okay, first syllable. Paano basahin? Pencil case, ma'am. Mm-mm. Hirap, ma'am. Hindi ako marunong, ma'am. Ako. Please. Okay, sige po. Ano tayo? Bisyllable tayo. Okay, first syllable. Si letter P. Di ba po? Anong consonant iyan? P. Anong vowel po ito? Ito po. Anong vowel po iyan? Ano ta? Sir Nasaan, ma'am? Raymar? Nasaan, ma'am? Ito po. Ganyan, ganyan. Anong vowel po iyan? Wala mang pencil case dito, ma'am. Sa picture. Ay, baka numina yung signal mo. Nawala yung sa screen. Okay na, may nakikita na po ba? Wala pa, ma'am. Ano pa? Yung eraser pa at saka kalendar, ma'am. Yun daw. Ay, Hmm. baka i-swipe mo po pa left. Wala talaga. Wala, ma'am. Wala? Okay. Oh. Sige, si Sir Ryan na to. Unsa man, ma'am? Yung pencil case po. Asa man? Yan po. Wala man ako makita.
Bakit hindi nyo nakikita, guys? Sa iba ba? Ilog. Ma'am Cathy, nakikita nyo ba, Ma'am Cathy? Ako po. Ako po. Meron po. Clock lang akong nakita Andre. Ako Ay, po. orasan. Oh, nakita din ni Ma'am May. Baka Kita ni Ma'am excuse nyo May. lang nga para hindi magbasa. Orasan lang lagi akong nakita ma'am, promise. Wala sa akin, ma'am. I-swipe nyo po. I-swipe nyo po pa left. Ma'am, ako na lang magbasa, ma'am. Sige, diner. Pencil case. Naku, nauubusan tayo ng Piltong, oras sa piltong. inyo. Piltong. Tama po. Piltong. Pencil Piltong. case. Kay Ma'am May, yung orasan or yung clock. Sige. Yun, tama. Sige, tama po. Sige, sumayaw ka na, Char. Next, calendar. Ma'am Cathy. Talyok. Yun, talyok. Double L, di ba po? Talyok. Ah, Okay, thank you po. Next, Sir Raymar. Window, bintana. Siyong. Siyong, kuan, ma'am. Okay. Siyong. Okay, kung titingnan natin, sir, ito pong consonant na ito is CH. H. Okay, tama. Tapos meron tayong vowel na Ay, oo. A. Apple. Aw, a. A. Okay, tama. A. Tapos yung ano natin, final is NG. Yun. So, babasahin mo Ay, ng Siyang. Chang. CH. Chang. Tapos, M. Aw, M. hmm, M. O. M-O-N. hmm, Moon. Changmun. Mon. Yun. Paulit nga, sir. Changmun. Changmon. Yan po ay bintana. And door. Sino pong gusto magbasa sa door? Sir Ryan. Alam ko pong tapos ka ng mamili. Alam po ako na naman. Sir Ryan, saan ka na po? Aim lang nasa babaw ma'am no. Yan. Yung ano, yung pintuan, door. Ano to? Dali lang, kadali lang ha. Hindi mo ba nakikita sa screen? Sa gina. Tapos moon. Moon. Tama po. Okay. Alam niyo na yan lahat. Next po dito is ako po yung magbabasa. Tingnan niyo lang po ha kung paano ko po binasa. Okay, number 1, ang open the book. Open the book po, si check. Si check na may final consonant na letter G, tapos followed po ni empty consonant. Kaya iaakyat natin si final consonant into middle position. Kaya magiging chegul. Chegul. Tapos, pyo, seyo. Again, chegul, pyo, seyo. Okay. Next, pagpatuloy natin, open the book, chagul, pyoseyo. Dito po is chagul, tapos top, tapos si letter P na nasa final consonant, followed by empty, iaakyat natin po ito into middle position. Kaya magiging tepu, tepu seyo. Tepu seyo.
Chegul teptuseyo. Yan. Okay. Another. Ito, look at. Ibig sabihin, babasahin natin yan ng puseyo. Puseyo. Look at. Puseyo. Kala ko Puseyo. po, Canada. Okay, next. Sir Diner, listen carefully. Ano po yung listen carefully po, Sir Diner? Ah, no? Listen carefully po. Ito po. Paano basahin? Toloseo, Toloseo. Toloseo po. Toroseo, Toroseo. Yon, turoseyo. Hindi yan to. Kasi po, yung, I mean, vowel niya is, Di ba po? O, ganyan, So, hindi siya o, hindi din siya a, hindi din siya e. So, nandun siya sa tu, turoseyo. Toroseo. Toroseo. Turoseyo. So, listen Toroseo. carefully. So, Sir Apa, Diner, turoseyo. Next, apa. repeat after me. Po. Ta. Ta. Okay. Tingnan niyo po ha. Kahit nakamute po kayo dyan, followed po. I-follow niyo lang po yung sinabi ko. So, mauna tayo dito. Ta, ra, ha, se, yo. Repeat after me. Again. Tarahaseyo. Tarahaseyo. Repeat after me. Next. Ito po is, okay, so, di ba sabi ko, yung the further consonant, yung malayo na consonant, iaakit natin into middle position. Yung malapit is remain in the final position at babasahin na. So, magiging ilguseyo. Ilguseyo. Read or please read ilguseyo. Okay. Sa to write din naman po, suseyo. Please write. Suseyo. Please write. Ito naman po, please talk. Iyagi haseyo. Iyagi haseyo. Please talk. And please answer, 대답 하세요. 대답 하세요. Please answer. Okay. Ito po is assignment ko po ito sa inyo. Ang gagawin nyo lang po is babasahin nyo po ito. I-voice message nyo. Tapos i-send nyo po sa group chat. So, ito po yung unang babasahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Screenshot nyo po para yan po yung babasahin nyo. So, ano na yan? Sunod-sunod. Tapos titingnan ko po kung tama po yung binasa nyo. Iko-correct naman po. So, kailangan po isasend nyo sa group chat po yung voice message nyo po. Okay, dito na tayo sa chapter 4. Okay, so chapter 4 na tayo. So, bukas, chapter 5 na. Or chapter 6 pala. So, dito isa ko lang po yung magsasalita. So, titingnan niya lang. So, dito po is kung paano tayo magsabi na into Korean. So, how to greet someone for the first time. Kung first time niyo pong makita or stranger, tapos nag-greet kayo. So, pwede mo pong sabihin, 안녕하세요. So, yung pagbabasa dito or kung paano siya basahin is,
안녕하세요. Pwede mo yang sabihin sa kasama mo. 안녕하세요. Tapos yung respond din po is pwede din po. 안녕하세요 pa rin. Okay, that's when or that's how to greet someone for the first time. Ma'am, pwede butangan nagni or dili na butangan ni. Pwede din pag halimbawa yung kasama mo nagsabi sa'yo, "안녕하세요." Tapos sabi mo, "네, 안녕하세요." "Yes, good morning." Parang gano'n. "Yes, good morning." Okay, another Ah, ways po is how to greet someone for the first time. So, pwede mong sabihin, "Nice to meet you." Ano, sabihin mo, "Hello, good morning, nice to meet you." So, paano po yan sa Korean? So, babasahin mo lang. Paano babasahin yan? 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. So, sasabihin mong, 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. So, ibig sabihin, nice to meet you. Hi, hello, good morning, nice to meet you. Sa mga bago lang, sa mga yung bagong kaibigan mo or bagong kakilala. So, 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. Tapos, yung respond mo din, kung sinabihan ka po na "만나서 반갑습니다", yung respond mo pwede mong sabihin, "네." "네" po ibig sabihin yes. Yes. Nice to meet you too. So, sabihin mong, "네, 만나서 반갑습니다." Yan po. So, ito din po, how to greet each other when bidding farewell to someone. So, paano tayo mag-greet, no, kung gusto nating mag-goodbye or umalis. Okay, yun po yung sinabi ko kagabi ni Ma'am Cathy. So, may mga paraan po. So, halimbawa, ikaw po ito, no? Ikaw po ito. Tapos yung kasama mo, ito po siya. Nag-uusap muna kayo. Now, ikaw po ay aalis kasi may pupuntahan pa. So, maiiwan yung kasama mo. Kung ikaw ang aalis, ang sasabihin mo po, basahin nyo nga, kahit naka-mute, 안녕히, tapos ito is may Y, di ba po? Keseyo. Kapag po ikaw ang aalis, sasabihin mo, 안녕히 계세요. Goodbye po yan, na ikaw ang aalis. ma'am, may tanong pa ako. Apo. Pwede po ba imo na siya gi or ki lang din na siya? Yun, sabi ko, nasa ano yan, nasa, tawag ito, middle position. So, 안녕히 계세요. Pwede naman po siya kasi in between talaga yan eh. Okay. Another word na po pala iyan. So, nasa initial position. So, 안녕히 계세요. 게. Pwede, pero pwede siya butang ay gi. Hindi. Hindi na siya. Pag nasa initial position po, bibigkasin mo na in between sa pagbigkas mo ng K at G. So, hindi talagang hindi rin talagang Parang in between. Yan po. Kaya, magiging slang po or may accent ka na po sa Korean. Kasi yung Kie. iba, oo, 안녕히 계세요. So, parang K na parang G, di ba po? 안녕히 계세요. Practice lang po talaga yan na in between. Tapos masasanay ka na kapag palagi lang nanonood ng K-drama or nakikinig ng Korean songs, malalaman mo. So, 안녕히 계세요. Again po, ulit tayo. Kapag po ikaw ay aalis, ikaw yung aalis ha, may iwan yung kasama mo. Sasabihin mong, 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Pero kapag naman po, yung kasama mo ang aalis, ikaw lang yung magstay. Ay. So, ang sasabihin mo is, 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. So, halimbawa nag-uusap kayo,
Tapos sasabihin na sa kasama mo, "Uy, alis na ako, bye." So, ikaw na lang. Sabihin mo sa kanya, "Annyeonghaseyo." Kasi siya yung aalis. Tapos yung sasabihin niya sa'yo is, "Annyeonghaseyo." Annyeonghaseyo kasi siya yung aalis. Ikaw lang yung maiiwan. Kung ikaw yung magsasalita ng "Annyeonghaseyo," tapos yung kasama mo sasabihin niya sa'yo, "Annyeonghaseyo." Kapag naman po ikaw yung aalis, sasabihin mo, "Annyeonghaseyo." Yung kasama mo na sinabihan mong ng "Annyeonghaseyo" ay magsasabi ng "Annyeonghaseyo." That's a formal way po pag meron tayong mga kausap na informal situations din po. So like sa strangers, no? Sa strangers po. Doon sa Korea talaga, yung mga pagsasalita nila ay nagdedepende po sa degree of politeness or respect mo. Kaya meron silang mga iba't iba din pong grammar points or words na parang kung kausap mo yung elder, kausap mo yung nakakatanda sa'yo or yung boss mo, iba po yung sabi nila. Kapag naman po casual lang, like yung friends mo lang, anyong, anyong, ganun lang, di ba po? So parang kayo lang yan. Pero kung nag-goodbye ka sa sa mga boss mo or sa mga bago mo pang kakilala sa work, kailangan talaga with respect. So, annyeonghaseyo or siya ba yung aalis, annyeonghaseyo, ganon. Okay, paano naman po magsasabi tayo ng thank you or apologize, nagsusorry tayo. So, pag sasabihin nating thank you, pwede nating sabihin ng 감사합니다. 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 Pwede din po yung 고맙습니다. 고맙습니다. Pwede din yan. Ang you're welcome nila po is 아니에요. 아니에요 is no. 아니에요 is no. 'Di ba kung sa atin din kung mag-usap tayo, "Uy, you're welcome," or wala yun. 'Di ba may gano'n tayo na respond pag nagpapasalamat, "Uy, salamat wala yun. So yung 아니에요 diyan is parang wala yun, okey lang. Yun. So, 감사합니다. 아니에요. Pwede yan. 아니에요 is you're welcome. Kapag naman po nag-a-apologize, humingi tayo ng sorry. So, paano ba bigkasin yung paghingi ng sorry diyan? Magiging chwe, chwesong, chwesong합니다. chwesong합니다. Sorry. Ma'am, yun po ba yung formal or informal? Yes, formal po yan. So kapag may kasalanan ka sa mga boss mo, 죄송합니다, 죄송합니다, 죄송이에요. Yan. Meron din pong miyanio, kung naririnig niyo po sa K-drama, Informal ba yun? or miyane. Yan, casual lang po yan Hindi niyo po pwedeng sabihin yan or magsusorry kayo na gamit yan sa mga formal situations. So, 죄송합니다 sa mga formal situation. 미안합니다, formal situations din po yan. Or, 미안해, casual na po yan. So, 죄송합니다, I'm sorry. Tapos, yung sagot niya is, 괜찮아요, it's okay. 괜찮아요, it's okay. Yan. Again po, kapag magpapasalamat, 감사합니다 or 고맙습니다. Tapos yung you're welcome is 아니에요. Kapag po nag-a-apologize, 죄송합니다 or 미안합니다 or 미안해요. Kapag naman po yung sagot mo, yung respond mo sa nagsusorry, 괜찮아요. 괜찮아요. Ayun, chapter 5 na, 'di ba? Kagaling-galing. Okay, so dito sa chapter 5, same thing na pa rin po sa chapter 4. Meron na lang tayong 5 minutes, guys. Okay. Sa chapter 5, paano tayo maggi-greet kung kagigising mo lang, no, sa umaga at kung matutulog ka na. So, ito po, pag sasabihin mong good night is matutulog ka na,
Zoom ko lang ha. Good night is 안녕히 주무세요. Good night. 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. Pwede mo din sabihin good night. 잘 자요. 잘 자요. 잘 자요. Okay. Kapag naman po good morning, pwede po ito. 안녕히 주무셨어요. 안녕히 주무셨어요. So sabihin mo, nagtatanong ka, no? 안녕히 주무셨어요? Or 주소요? 안녕히 주무셨어요? Yung sagot mo, 네, 잘 잤어요. Or 잘 잤어요. Yan. So yan po yung pagsabi ng good morning and good night. Kapag naman po, ito sa pagkain. Di ba po tayo sa Pilipinas, kapag kakain tayo, magpe-pray. Ewan ko na lang sa iba kung may nagpe-pray pa ba dito. No, bago Ako tayo ma'am, kumain, ay gano'n. Very good naman si Sir Ryan. So, di ba kapag kakain tayo is magpe-pray muna bago kumain. Sa kanila, pwedeng magpe-pray pero mostly hindi talaga. Kasi po sa Korea, I mean, kadalasan doon ay mga atheist or Buddhist. Yun. Yung Hindi, Christian Buddhist nila, pa. si Buddha, yung ano nila, yung Panginoon nila si Buddha. Kaya hindi sila Ah, nag-aano. Atheist, walang religion po yan. Pero meron namang mga Christians doon. Ano lang. So, ang sa kanila is, bibigyan mo ng respeto yung nag-ano sa'yo, gumawa ng pagkain mo. So, bago sila kumain, sasabihin mo na nila na, thank you for the meal. So, sasabihin mo, 잘 먹겠습니다. So, bago ka kumuha ng kutsara or kumain, 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Tapos yung nag-ano sa'yo, gumawa ng pagkain sa'yo is, 많이 드세요. 많이 드세요. Ibig sabihin, enjoy your meal. Or kung sa atin, kain ka ng marami ha. Ganon. 많이 드세요. Or 잘 먹겠습니다. 많이 드세요. Ganon. Kapag naman po tapos ka ng kumain, sa atin pag tapos ng kumain, Diyos ko dahil, iwan na yung table. Tatawag na, saan po ito ilalagay? Sa kanila, pagkatapos mong kumain, sasabihin mo, 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. Ibig sabihin, nag-enjoy po ako sa pagkain. Ma'am, pwede po din ba? Kain ka ng marami. 많이 드세요. Kain ka ng marami. kain ka na marami. Daw ta jadi mo diner. Tapos, 잘 먹었습니다. I enjoyed the meal. So, yung reply na lang po dyan is, yung sa nagluluto is, ne. Yan. Or you're welcome, ne. Yan. Salamat po. Next. Ito. Kapag Diner, po bigyan sa ka. mga co-workers natin, soon, pag nasa Korea na tayo, marami tayong co-workers, di ba? So, weekend. Halimbawa, Friday na. Tapos, ano na kayo? Separate na kayo ng lakad. So, sasabihin mo sa kasama mo, have a great weekend. Sasabihin mo, 주말 잘 보내세요. Have a great weekend. 주말 잘 보내세요. Tapos, sasabihin din ng kasama mo, 네, 주말 잘 보내세요. Same pa rin po. May ne lang na yes. Yun. So, bago tayo dito sa Korean numbers, so magko-Korean numbers na pala tayo, guys. So, ang gusto ko lang talaga sa inyo, prepare po Sige, ng tomorrow. Korean numbers. Okay po? Prepare po kayo sa Korean numbers. Mayroon tayong dalawang uri ng Korean numbers. Yung pure or native numbers at saka sino numbers. So, ito po yung mga kailangan yung i-memorize. Pag pure or native numbers, 1 to 10 is ang 1 hana, 2 is dul, 3 is set, 4 net, 5 dasot, 6 yosot, 7 ilgup, 8 yodul, 9 ahop, 10 yol. Pag 20 sumol,
30 sorun, 40 mahon, and 50 ishin. So kung nakikita nyo guys to kung paano siya basahin, di ba po? Kita nyo ba yan? Ito po sila, kung paano siya basahin. Parang merong Hana. alphabet, di ba po? Hana. Dol. So Set. ibig sabihin po, yan ay Ah. tinatawag na romanization. Karamihan may mga teacher po na nagtuturo ng Korean na binibigyan po kayo ng mga ganito, romanization, para kung paano bigkasin. Sa akin po, hindi ko po ini-encourage kayo na ito yung babasahin nyo. Ang gusto ko pong babasahin nyo talaga is ito po talaga. Yan. Pwede naman na merong romanization, pero pagkatapos na lang po ng class natin, yung 1 month class, kung gusto nyo. Kasi po para masanay tayo na ito lang yung babasahin talaga natin. Kasi sa exam nga, wala talagang romanization. Walang ganito. So, kailangan talagang basahin. So, sa pure native numbers, please po, i-memorize to. And sa sino numbers, iba din po yung bigkas niya sa sino numbers. Sino numbers, pag 0, kung or yung. 1, il, 2, i, 3, sam, 4, sa, 5, o, 6, yuk, 7, chil, 8, pal, 9, gu, 10, ship. Pag 20, iship. 50, uship. Pag 90, guship. Pag 100, bek. 500, ubek. Pag 1,000, chon. 10,000, man. 100,000, shimman. Shimman. Yan po. Memorize. Kahit 1 to 10 po, Yes, guys. Shipman, ma'am. Ano po? Hindi po yan siya shipman. Yes, magiging O M po yan. shiman. Magiging M kasi Shiman po si final Tatan. position na biyop ay followed ni M. Kaya magiging M ang pagbigkas. May hangyo. Shimman. May Okay, hangyo, ma'am. walang hangyo. Walang Shipman. discount. So kahit po guys, si 1 to 10 lang yung i-memorize. Kahit yan lang sila, pure or native, i-memorize nyo lang. Ihanda nyo sarili nyo for Korean numbers. So assignment po ha. Shiman po talaga yun. Ano po? Shiman po talaga yun. Shiman. Shipman. Yes. Ma'am, pwedeng pa-send nung slides. Yes po, isasend ko ngayon po after ng class natin. Tapos yung video din, magsasend din po ako. So yung assignment po, i-voice message nyo. Yung ano po ha, yung assignment. Na-screenshot nyo naman yun. Isasend ko din po dito. Fine. Wala na pong tanong. It's 8:33 ngayon. Ma'am, Oh? nakipuntan po. Yes po, Sir Ryan. Anong na mo man tong ship ang shim? Nasa pronunciation rules po. Isasend ko po yung slides. Tingnan mo po dun. Katulad ni sa atuadol no kay katungkuan. Gihimo nila ni Ma'am Agon ay ni Ma'am ito? RJ. O Bakit? Margie og ship no? Ship no murag kuan muratag nasa barko ato no? Kay Shiman shipman. na to. Shiman. Shipman. Shiman to. Shimin. Shipman ay. Okay. So yung ano talaga, sir, Ay sige ma'am. Tama na to ma'am. hindi. Yung spelling yun. talaga is shipman ang spelling. Pero kung yung bibigkasin mo siya, shimman na po yan. Shinman. Siman. No. Pero yung Shipman. spelling niya dapat shipman. Ito po talaga yung spelling, correct? Pero kung bibigkasin or babasahin mo na, shinman. Si ano to? Shinman. Shiman. Yes. Yan po. Okay, wala nang tanong, no? Okay. Good night po sa lahat. Thank you sa pagdalo po dito sa Thank you, ma'am. ating. Yes, thank you po sa pagdalo. Kamsahamnida, mga- Gonshi. 감사합니다. 아니에요. 안녕히 계세요. Good night. Bye-bye. 안녕히 Bye-bye, 주무세요. Ma'am Kat. Salamat po, Ma'am Kat. Good night.